Siya ay inabandona ng Diyosa dahil sa pagiging isang E-rank na bayani na may pinakamahinang kasanayan, ngunit ito ay lumalabas na na-overpower at siya ay nag-level up upang maging pinakamalakas. Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Ma'am Ori nang malaman natin na siya ay isang mapag-isa dahil sa kanyang traumatikong pagkabata. Ang kanyang klase ay nasa biyahe, ngunit ang presidente ng klase na si Ayaka ay binubuli ng isang batang lalaki na nagngangalang Omato na kinuha ang kanyang libro ng walang dahilan. Tila hindi sila pinapansin ng lahat, ngunit naisip ni Ma'am Ori na tumulong at kahit alam niyang wala siyang magagawa, humakbang siya at sinabihan si Omato na ibalik ang libro ni Ayaka. Nagtataka si Omato kung ano ang gagawin niya tungkol dito, ngunit sinabihan ng klase na si Chad Tekuto si Omato na ibalik ang aklat. Napansin niya na wala siyang pakialam kay Ma'am Ori, ngunit pagod na siyang makinig sa kanila, kaya umatras si Omato at ibinalik ang libro ni Ayaka. Umupo siya at nagsimula siyang pumili ng isa pang batang lalaki na nagngangalang Yasuo. Ngunit sa wakas ay pinigilan siya ng kanilang guro na si Tamatsu. Lahat sila ay biglang dinala sa ibang mundo at tinanggap sila ng Diyosa na si Vicious bilang mga piniling bayani. Ipinaliwanag niya na sila ay nasa kaharian ni Alien at ipinatawag upang talunin ang demonyong emperador. Ang mga bayani ay nagawang talunin siya 200 taon na ang nakalilipas, ngunit siya ay muling nabuhay, kaya gusto niyang bigyan siya ng kanilang lakas muli. Ang mga mag-aaral ay nalilito at nagtataka kung sila ba ay nasa ibang mundo, ngunit pinatahimik sila ni Tamatsu at binanggit na hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit sa tingin niya ay dapat silang makinig kay Vicious pansamantala. Nagtataka si Tekuto kung ano ang mangyayari kung hindi nila siya tutulungan at binanggit ni Vicious na hindi na sila makakauwi. Ipinaliwanag niya na ang reverse summoning ritual ay nangangailangan ng isang espesyal na elemento na tinatawag na Demon King Essence at mayroon lamang 2 paraan upang makuha ito. Ang unang paraan ay upang makuha ang puso ng hari ng demonyo at ang pangalawa ay upang kolektahin ang kakanyahan na inilabas niya sa kanyang pagkatalo gamit ang isang espesyal na kwintas. Tumanggi si Omano na tulungan siya dahil wala silang kinalaman sa emperador ng demonyo, ngunit lumuhad si Vicious at nagmakaawa sa kanila na iligtas ang mundo. Nagtataka si Ayaka kung paano niya inaasahan na tutulong sila dahil tao lang sila, ngunit sinabi niya sa kanila na mayroon silang mga kapangyarihan. Sinabihan niya ang kanyang mga sundalo na maglabas ng halimaw at hinayaan niya itong patayin ang isa sa kanilang mga bilanggo, ngunit pagkatapos ay pinasabog niya ito gamit ang isang fire spell na nagpapaniwala sa mga estudyante na nasa ibang mundo sila. Sinabi niya sa lahat na sumama sa kanya at sinabi niya sa kanila na ilagay ang kanilang mga kamay sa isang bowl ang kristal na nagpapakita sa kanila kung gaano sila kalakas. Kaya't isa-isang umakyat ang mga estudyante sa bola at habang inilalagay ni Oman ang kanyang kamay dito ay may maliwanag na pulang ilaw na nagpa-excite kay Vicious kaya nagsimula siyang magmayabang. Ngunit ng turn ni Tekuto ay nabasag ng kanyang kapangyarihan ang bola at nagulat sila dahil it means S-rank siya which is the highest level. Nakuha din ni Ayaka ang rango ng S at nakuha rin ito ng isa pang babae. Hindi makapaniwala si Vicious na 3 sila dahil kadalasan isa lang ang pinakamarami. Sumunod na umakyat si Ma'am Ori, ngunit napakahina ng kanyang ilaw kaya hindi man lang sinabi ni Vicious sa kanya ang kanyang rango, na nagpapaunawa sa kanya na hindi siya maaaring maging espesyal kahit sa ibang mundo. Sumunod si Yoso at sinabi ni Vicious na ang reaksyon ay kapareho ng madilim na bayani mula sa nakaraan na kilala bilang pinakamalakas na bayani sa lahat ng panahon, kaya nagsimulang tumawa si Yoso, na nagsasabi na sa wakas ay oras na niya para sumikat. Pagkatapos noon, sinabi ni Vicious sa lahat kung paano buksan ang kanilang screen ng status at nabanggit niya na lahat ay may likas na kakaibang kasanayan at ang mga bagong kasanayan ay maaari ding magising sa ibang pagkakataon. Napagod si Omano sa mga paliwanag at sinabihan siya ni Tamatsu na huwag maging bastos, ngunit binalikan siya ni Omano dahil di rango lang siya. Tinawag ni Vicious si Ma'am Ori sa harapan at ibinunyag na mayroon silang ritual ng pag-alis sa pinakamababang rango na bayani upang hindi siya magdulot ng gulo para sa iba. Sinabi niya sa kanya na ipapadala siya sa mga inabando ng buho, ngunit kung mabubuhay siya at maabot ang ibabaw, siya ay papayagang mamuhay ng malaya. Iniisip niya kung mapanganib ang mga guho, kaya binanggit niya na maraming kriminal at bayani ang ipinadala doon. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang kakaibang kakayahan sa status effect, ngunit wala siyang pakialam dahil kadalasang walang silbi ang mga ganoong kasanayan dahil mababa ang tagumpay ng mga ito at kahit na kapag nagtatrabaho sila, ang mga ito ay nakakaapekto lamang sa mga halimaw na mababa ang antas. Sinabi niya na mababa rin ang kanyang mga estatistika, kaya kahit na ang pag-level up ay hindi makakatulong sa kanya. Nagsimula siyang magpanik at naisip ni Tekuto na dapat nilang ituloy ito, ngunit nilapitan siya ni Yosu. Naaalala niya ang pagtulong sa kanya noong nakaraan, kaya sa tingin niya ay ibabalik niya ang pabor,
ngunit sinabi sa kanya ni Yoso na ipakita sa kanya ang paggalang dahil mayroon siyang mas mataas na ranggo. Sinimulan ni Vicious ang ritual na ipadala si Ma'am Ori sa mga guho, ngunit binigyan niya siya ng isang bag dahil ang bawat bayani ay nakakakuha ng isang natatanging item kapag sila ay ipinatawag at ang bag ay ang kanyang item. Sinubukan siyang tulungan ni Ayaka, ngunit sinuntok siya ni Vicious at natambo siya. Nagalit si Ma'am Ori at sinubukan niyang gamitin ang paralisadong kakayahan sa kanya, ngunit hindi ito umubra dahil mayroon siyang permanenteng hadlang sa paligid niya. Sinubukan ni Takuto ang kanyang kakayahan sa Dragonok Buster, na nagdudulot ng pagsabog at sinabihan siya ni Vicious na mag-ingat. Tinanong niya si Ma'am Ori kung mayroon siyang huling mga salita at nagsimula siyang umiyak, ngunit naaalala niya ang kanyang nakaraan, kung saan sinabi niya sa kanyang sarili na itigil ang pagpapanggap na mabuti at sinabi sa kanya na lalapit siya para sa kanya kung mabubuhay siya. Na-teleport si Ma'am Ori sa mga abandonadong guho at sinubukan niyang buksan ang screen ng kanyang status, ngunit hindi ito gumana dahil sa kakulangan ng visibility, kaya ibinuhos niya ang mana sa kanyang bag upang maipaliwanag ang kanyang paligid. Bigla siyang inatake ng isang Minotaur at habang sinusubukan niyang tumakas, natambush siya, kaya sa tingin niya ay mamamatay na siya, ngunit nagawa niyang pigilan ang mga galaw nito gamit ang kanyang pagiging paralisado. Nagulat siya dahil sinabi ni Vicious na gagana lang ang kanyang kakayahan sa mga halimaw na mababa ang antas at habang tumatakbo siya, may isang halimaw ng ibon na umaatake sa kanya, ngunit gumagana muli ang kanyang kakayahan. Iniisip niya kung espesyal ang kanyang kakayahan, ngunit habang tinitingnan niya ang screen ng kanyang status, nakita niyang halos wala na siya sa mana, kaya ginamit niya ang huli para tamaan ng lason ang halimaw. Nalulungkot siya na gumana ito, ngunit lumitaw muli ang Minotaur, ngunit sa halip na sumuko, naghanda si Ma'am Ori na patayin ito dahil ito ang tanging paraan para mabuhay siya. Napagtanto niyang naubos na niya ang lahat ng kanyang bonus na mana, kaya iniisip niya kung ano ang mangyayari kung gagamitin din niya ang lahat ng kanyang natural na mana. Sinusubukan niyang gamitin muli ang kanyang paralisadong kasanayan, ngunit nagulat siya nang hindi ito gumana at sinabi sa kanya ng system na hindi niya magagamit ang parehong kasanayan ng paulit-ulit sa isang target. Kaya gumamit siya ng slick skill sa Minotaur at sinundan ito ng kanyang lason, ngunit nabigla siya nang lumitaw ang isang malaking grupo ng mga halimaw. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang paralisadong kasanayan at naabot niya ang kanyang mga limitasyon, ngunit namatay ang laso ng birdie at bigla siyang nag-level ng hanggang sa higit sa 200 at naibalik ang kanyang mana. Patuloy niyang pinaparalisa ang mga halimaw at nag-level up din ang kanyang mga kasanayan, na nagpapahintulot sa kanya na mag-target ng maraming halimaw ng sabay-sabay. Sa tingin niya, si Vicious lang ang hindi gumagana sa kanyang skill dahil 100% na ang success rate niya mula nang ipadala siya sa room. Ginagamit niya ang kanyang lason sa mga halimaw at habang nagsisimula silang mamatay, lalo siyang nag-level up. Ginagamit din niya ang kanyang slick skill para makapag-level up ito at kahit alam niyang may pwedeng mangyari, sa tingin niya ay makakaligtas siya dahil kaya niyang patayin ang lahat ng halimaw gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Naabot niya ang level 500 at habang pinupuntahan niya ang natitirang mga halimaw, nagulat siya nang tumakas ang mga ito. Tinitipon niya ang lahat ng kapaki-pakinabang sa paligid niya, ngunit alam niyang kailangan niyang maghanap ng pagkain at tubig para mabuhay. Pagkatapos niyang walang mahanap, bumalik siya sa mga halimaw na pinatay niya at nagpas siyang kainin ng mga ito, ngunit masyadong matigas ang kanilang mga katawan. Wala siyang lakas para gumalaw, ngunit nakita niyang nag-iba na ang kulay ng hiyas sa kanyang bag at nang kunin niya ito. Laking gulat niya nang may makita siyang pagkain sa loob nito at nagtaka siya kung paano ito gumagana. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na pinapatay ni Ma'am Ori ang bawat halimaw na dumarating sa kanya, ngunit nagsimula siyang umiyak at iniisip kung para saan niya ito ginagawa. Naalala niya ang oras na kinuha siya ng kanyang tiyahin at tiyuhin at itinuro sa kanya kung ano ang pakiramdam ng kabaitan, ngunit sa palagay niya ay nabigo siya sa kanila dahil wala siyang nararamdaman habang pinapatay niya ang mga halimaw, ngunit alam niyang kailangan niyang tanggapin kung sino ang mayroon siya. Patuloy niyang ginalugad ang mga guho at habang ibinubuhos niya ang kanyang mahika sa isang hiyas, may bumukas na pinto at nagulat siya nang makita niya ang mga katawan ng mga tao sa loob dahil hindi niya akalain na may ibang makakarating dito sa guho. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng isang bag ng mga hiyas na napagpasyahan niyang kunin dahil sa palagay niya ay magiging kapaki-pakinabang ang mga ito kapag naabot niya ang ibabaw. Hinahanap niya ang iba pang mga silid, ngunit may nakita siyang isa na nangangailangan ng maraming mana upang mabuksan. May nakita siyang sulat sa tabi ng katawan sa silid. Ang skeleton ay ng isang lalaking nagngangalang Angelan na dating kilala bilang Dark Hero at naalala ni Ma'am Ori ang sinabi ni Vicious na si Yoso ay may parehong reaksyon mula sa kristal bilang ang Dark Hero.
Binanggit sa sulat na si Vicious ang nagpadala kay Angeline sa mga guho dahil sa tingin nito sa kanya ay nakakasira ng paningin at may gusto itong ibigay sa taong nagbabasa ng sulat. Nagalit si Ma'am Ori kay Vicious dahil sinabi niya sa lahat na masama ang demonyong emperador. Sa tingin niya ay mas malala siya, ngunit sa palagay niya ay naging katulad niya ito dahil sa halip na iligtas ang mundo, gusto lang niyang makaganti. Hinanap ni Ma'am Ori ang bag sa tabi ni Angeline at nakahanap siya ng libro tungkol sa ipinagbabawal na sining na napagpasyahan niyang dalhin sa pag-aakalang ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Pagkatapos nito, nakakita siya ng isang ipinagbabawal na magic scroll at hindi niya mabasa ang nakasulat dito. Ngunit sa tingin niya ay isang malakas na spell ito kaya kung i-decrypt niya ang scroll ay maaaring ito ang kanyang trump card laban kay Vicious. Binuksan ni Ma'am Ori ang Forbidden Arts book at nagulat siya dahil may babala ito na nagsasabi sa kanya na maging aware sa Soul Eater dahil ito ang pumatay sa lahat. Nadatnan niya ang isa pang silid at nakita niyang kailangan ito ng isang hiyas upang mabuksan na dahilan kung bakit siya ay nagtataka kung ito ay humahantong sa ibabaw. Ngunit siya rin ay nagbabantay dahil kung ang pinto ay ang labasan ay dapat na malapit ang mga anggay ng kaluluwa. Tumingin-tingin siya sa paligid at may nakita siyang mukha na naka-embed sa dingding, ngunit bago niya magamit ang paralyze skill, isang laser ang tumama sa kanyang kamay. Napagtanto niya na ang sinag ay aktibo kapag nagsimula siyang umatake at alam niyang ang mga anggay ng kaluluwa ay dapat na makapangyarihan dahil napatay nito si Angeline na kilala bilang pinakamalakas na bayani. Ngunit kailangan pa rin niyang labanan ito dahil kailangan niya ang hiyas sa mukha nito upang mabuksan ang pinto. Iniisip ni Ma'am Ori kung paano niya kailangang tawagin ang pangalan ng skill na gusto niyang gamitin, ngunit hindi siya binibigyan ng sapat na oras ng Soul Eater kaya hindi niya alam kung paano niya ito matatalo. Ang pader sa likod ng Soul Eater ay biglang nabasag at naisip ni Ma'am Ori na ang halimaw ang namumuno sa mga guro kaya ibig sabihin ito na ang huling kalaban na kailangan niyang harapin bago siya makatakas. Ang Soul Eater ay nagsimulang magsuka at ito ay naging mga halimaw, ngunit si Ma'am Ori ay nabigla dahil sila ay may mga mukha ng tao. Napagtanto niya na ang mga anggay ng kaluluwa ay nagpapakita sa kanya kung ano ang reaksyon ng mga tao bago sila namatay at nasisiyahan itong makita ang kanyang mga reaksyon. Naparalisan niya ang mga ito, ngunit nang gagamitin na niya ang kanyang kakayahan sa lason, pinigilan niya ang sarili dahil hindi niya magagamit ang gayong kakilakilabot na kasanayan sa isang bagay na mukhang tao. Ang mga anggay ng kaluluwa ay gumawa ng higit pang mga halimaw dahil natutuwa itong makita siyang nagdurusa, ngunit bigla itong naparalisa ni Ma'am Ori at napansin niya na ang kumakain ng kaluluwa ay nasa pinakamasaya nito na nagpababa sa kanyang bantay na nagsasabing ang labis na kumpiyansa nito ay ang pagbagsak nito. Habang pinapatay ni Ma'am Ori ang Soul Eater, ang mga kaluluwa ng lahat ng napatay nito ay lumilitaw sa kanyang harapan at pinasalamatan nila siya sa pagtalo sa halimaw, na hinihiling sa kanya na tulungan silang makaganti kay Vicious. Inilagay ni Ma'am Ori ang hiyas sa pintuan at sa wakas ay nakalabas siya sa mga guho. Samantala sa ibabaw, nakikita natin si Omada na hinahabol ang isang lobo, ngunit madaling pinasabog ni Takuto ang isa gamit ang kanyang Dragonic Buster. Ang isang batang babae na nagngangalang Kabato ay nahihirapan sa pangangaso, ngunit ang isa pang babae na nagngangalang Asagi ay hinuhulaan na ang kanilang klase ay magwawasak dahil lahat ay may malaking kakuhan at ang masaklap pa, lahat sila ay naatasan ng mga ranggo. Sinabi niya na ang mga tao ay nagsasama-sama at nais niyang sumama sa kanya si Kabato. Alam niyang rank D lang si Kabato kaya hindi niya inaasahan na kasama siya sa grupo ni Takuto. Sinabihan niya si Kabato na maingat na magpasya kung sino ang gusto niyang makasama dahil pagkatapos talunin ng demonyong emperador at bumalik sa kanilang mundo, ang kanilang mga nagawa ay maaaring magbago ng kanilang katayuan kaya kung hindi siya matalinong pumili, maaaring mahirapan siyang makahanap ng lugar kung saan siya nararapat. Ngunit bago siya makasali sa kanilang grupo, sinabi ni Asagi na hindi niya nalampasan ang pagsubok na ibinigay sa kanila ni Vicious kaya naglabas sila ng isang maliit na halimaw na nakadina at sinabihan niya si Kabato na patayin ito. Nag-alinlangan si Kabato sa una, ngunit nang makitang wala na siyang ibang pagpipilian, sinaksak niya ito ng kanyang espada, ngunit nagsimula siyang umiyak nang maalala niya ang oras na iniligtas ni Ma'am Ori ang isang ligaw na pusa. Nakipagkita si Ayaka kay Vicious na parang malungkot sa nangyari kay Ma'am Ori, ngunit binanggit niya na ito ay isang ritual na kailangang maganap. Sinabi niya kay Ayaka na habang siya ay na-knockout, ang iba pang mga bayani ay binigyan ng isang pagsubok upang makita kung maaari silang pumatay ng isang halimaw at ang mga nabigo sa pagsusulit ay na-disqualify. Sinabi sa kanya ni Ayaka na hindi siya sang-ayon sa paraan ng kanyang ginagawa, ngunit si Vicious ay nagsimulang tumawa at nabanggit na ang bawat isa ay may iba't ibang opinyon kaya bilang Diyosa, lahat ng ito ay tinitiis niya ngunit ang mahihina ay kailangan pa ring itapon.
Alam ni Ayaka na pinahahalagahan siya ni Vicious dahil siya ay isang S-rank na bayani kaya't nag-aalok siya na sakupin ng mga mag-aaral na bumagsak sa pagsusulit kung hindi niya itapon ang mga ito at tinanggap ni Vicious ang kanyang proposal. Samantala, umabot si Ma'am Ori sa ibabaw at binuksan niya ang screen ng kanyang status upang makita kung anong mga bagong opsyon ang mayroon siya para sa kanyang mga kasanayan. Gusto niyang makahanap ng taong makakalaban para sa kanya bilang kanyang taliba, ngunit habang sumusulong siya, nakatagpo siya ng grupo ng mga slime na nananakot sa isang mas maliit. Natutuwa si Ma'am Ori na makita ang mas maliit na putik na lumaban kaya nagpasya siyang tulungan ito at tinamaan ang iba gamit ang kanyang kakayahan sa pagkaparalisa at lason. Nakikita niyang mayroon siyang opsyon na eye-off ang kanyang mga kakayahan kaya hinayaan niya ang iba pang mga slime at pinuri niya ang maliit na bata sa pagtayo para sa sarili. Ang putik ay nagsimulang sumunod sa kanya kaya nagpasya siyang dalhin ito sa kanya. Binuksan niya ang Forbidden Arts book at nakakita siya ng isang eksperimento upang palakasin ang slime. Sinabi niya sa putik na plano niyang mag-higanti kay Vicious kaya dapat itong humantong sa kanya kung ayaw nitong sumama ngunit nagpasya ang putik na samahan siya sa kanyang paglalakbay at pinangalanan ito ni Ma'am Ori na Pig Amario. Nakita namin ang isang batang babae na nagngangalang Ceres habang hinahabol siya ng isang grupo ng mga lalaki at napagtanto niyang hindi niya kayang malampasan ang mga ito kaya inilabas niya ang kanyang espada at naghanda upang lumaban ngunit naabutan ng mga lalaki si Ma'am Ori bago sila makarating sa kanya. Ang isa sa kanila ay nagsabi sa kanya na ibigay sa kanila ang lahat ng mayroon siya at hahayaan nila siya ngunit ang isa ay gustong subukan ang kanyang bagong talam kaya plano niyang patayin si Ma'am Ori. Nakiusap si Ma'am Ori sa kanila na palayain siya ngunit inatake siya kaya naparalisa niya ang lalaki at gumaan ang loob niya na gumagana rin ang kanyang kakayahan sa mga tao. Hindi niya nakikita ang mga lalaki na kasing intimidate ng mga halimaw sa mga guhog ngunit pakiramdam niya ay mas malala ang intensyon ng mga ito kaya alam niyang hindi siya magiging masama kung papatayin niya sila. He used the poison skill to take care of them but he senses Ceres and she's surprised dahil hindi niya maramdaman ang presensya ng mga taong humahabol sa kanya pero nararamdaman niya si Ma'am Ori. Nakikita niya ang paggalaw malapit sa kanya kaya inatake niya ito ngunit lumitaw si Ma'am Ori sa likod niya at naparalisa siya. Nagpasya siyang kausapin siya ngunit pinanatili siyang paralisado para hindi na siya muling atakihin. Pinayagan niya itong igalaw ang kanyang bibig at binabalaan niya ito na kapag sinubukan niya ang anumang bagay ay paralisahin siya muli ngunit ito ay isang bluff lamang dahil hindi niya magagamit ang parehong kasanayan ng maraming beses sa isang target. Nagtataka siya kung ano ang gusto nito sa kanya kaya naliligaw daw siya dahil bago lang siya sa lugar at gusto lang niyang bigyan siya ng impormasyon. He notes he has been through a lot kaya hindi siya nagtitiwala sa strangers which is why he's only allowing her to move her face. Bago sumagot sa tanong niya ay iniisip niya kung may nakasalubong siyang grupo ng mga lalaki at sinabi niya sa kanya na pinatay niya ang mga ito na ikinagulat niya ngunit hindi niya iniisip na nagsisinungaling siya. Sinabi niya sa kanya na nasa kagubatan sila sa timog ng kaharian ng Ulsa at iniisip niya kung alam niya ang nakasulat sa scroll na nakuha niya mula sa England. Alam niyang sinaunang script iyon at hindi niya ito mababasa ngunit sa tingin niya ay matutulungan siya ng Witch of Taboo at sinabi niya sa kanya na mahahanap niya siya sa lupain ng Golden-Eyed Monsters. Nagpasalamat siya sa tulong nito ngunit kahit na hindi niya naramdaman na nabayaran niya ito sa pagliligtas sa kanyang buhay ay sinabi niya sa kanya na pantay sila. Pagkatapos niyang umalis ay iniisip pa rin niya na baka atakihin siya nito kapag nakalaya na siya kaya sinabihan niya si Pig Amaro na bantayan ang kanyang likuran. Nakarating si Ma'am Ori sa isang bayan na tinatawag na Melis ngunit nagulat siya kung gaano siya kadaling nakapasok dahil hindi man lang siya inabala ng mga gwardya. Pumunta siya sa isang inn kung saan pinaghihinalaan siya ng may-ari ngunit nang magpakita si Ma'am Ori sa kanya ng pera ay tuluyang nagbago ang kanyang ugali. Sa gabi ay naglalakad si Ma'am Ori sa bayan at pakiramdam niya ay medyo ligtas ito. Nagtataka siya kung ang mga tindahan doon ay nagbibenta ng mga magic item at pagkatapos makakuha ng ideya kung ano ang bayan ay pumunta siya upang kumain ng hapunan kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol sa kung sino ang pinakamalakas na grupo sa kontinente. Pinangalanan nila ang lahat ng iba't ibang mga crew ngunit sa huli ay iniisip nilang lahat na ang Black Dragon Knights ng Bacchus Empire ang pinakamalakas dahil sila ang nagpawi sa Holy Empire ng Nia. May mga alingaw na ang kanilang 5 dragoon ay kalaban ng isang buong hukbo at ang kanilang pinuno na si Garland ay itinuturing din na pinakamalakas sa sangkatauhan. Bumalik si Ma'am Ori sa kanyang silid kung saan plano niyang hanapin muna ang Witch of the Bulls. Kailangan din niyang magtrabaho sa eksperimento upang madagdagan ang lakas ni Pig Amaro na nangangailangan ng powdered bone ng Skeleton King at naalala ni Ma'am Ori na ang Skeleton King ay matatagpuan sa mga guho malapit sa bayan.
Kinabukasan, sinabi ng isang lalaki na nagngangalang Hercule sa lahat na may nakitang bagong palapag sa mga guho kaya gusto niyang tuklasin ito ng lahat at sinabing bibigyan ng 300 ginto ang sinumang makakita ng Dragonite Chalice. Gagantimpalaan din sila para sa anumang iba pang kayamanan na ibabalik nila at pinapayagan silang gumamit ng anumang material na halimaw na mahahanap nila. Nakita ni Memori ang isang babaeng hinaharas at napagtanto niyang kay Sarah iyon ngunit nagulat siya nang banggitin ng lalaki na siya ay dating kapitan ng Knight. Ibinunyag ng lalaki na nakilala niya siya minsan at niyaya niya itong lumabas ngunit tinanggihan siya nito. Hindi natatandaan ni Sarah na nakilala niya siya kaya binanggit niya na isa siyang duwende na tumatakbo at tiyak na matulis ang mga tenga nito ngunit nang tanggalin nito ang kanyang hood ay nagulat siya nang makitang normal ang tenga nito. Pagkatapos noon ay nagplano si Memori na bumili ng ilang mga item at naabutan niya si Sarah na napagtanto na pupunta rin siya sa mga guho. Sinabi niya sa kanya na mag-ingat dahil ang lalaking nangharas sa kanya ay napuno ng galit at puot ngunit sa tingin niya ay mas mabuti kapag ang mga tao ay napupuot sa kanya dahil ito ay nagiging dahilan upang sila ay lumayo. Alam niyang sinusubukan nitong iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ngunit humingi siya ng tulong sa kanya sa pagbili ng mga item dahil ayaw niyang ma-scam. Pagkatapos niyang bilhin ang mga kagamitan ay binayaran niya si Sarah para sa tulong nito ngunit nagulat siya sa dami ng ibinibigay nito sa kanya. Aalis na sana siya pero bigla siyang natamba at napansin niyang ilang araw na siyang walang tulog. Pagkatapos noon ay pumasok si Memori sa mga guho at nakita niya ang ilang lalaki na tumakbo palayo sa isang halimaw ngunit naparalisan niya ang halimaw at sinaksak ito ng kanyang kutsilyo. Bumalik ang mga lalaki kasama ang ibang tao ngunit laking gulat nila nang makitang napatay na ang halimaw. Hindi nararamdaman ni Memori na makapangyarihan ang mga halimaw doon at hindi siya masyadong nakakakuha ng XP kaya plano niyang tapusin ng mabilis ang kanyang misyon. Nadatnan niya ang lalaking nangharas kay Sarah at nakita naming umupo siya ng dalawang lalaki para patayin siya ngunit gusto nilang magsaya sa katawan nito bago siya patayin. Nilapitan sila ni Memori at bago nila siya atakihin ay hiniling niya sa kanila na iligtas siya ngunit nang makitang hindi na magbabago ang isip nila ay pinaralisan niya sila at ginamit din ang kanyang lason. Nakakaramdam siya ng kasiyahan mula sa pagpatay sa mga taong katulad nila at pagkatapos niyang umalis sila ay pinupunit ng mga halimaw. Malapit nang marating ni Memori ang bagong palapag ngunit nagpasya siyang magpahinga bago magpatuloy kaya't nakatulog siya ng ilang oras habang nagbabantay si Pig Amara. Pagkatapos nito ay tumakbo siya sa isang grupo na tinatawag na Saber Tigers at sinabi ng kanilang vice captain na nagngangalang Foss kay Memori na may kakaibang nangyayari sa mga guho dahil nakakahanap sila ng mga halimaw na namatay sa kakaibang paraan at hindi nila maisip kung ano ang pumatay sa kanila. Ang tanging alam lang nila ay namumutla na ang kanilang balat at napansin ng kanilang kapitan na si Lily na maging ang malalakas na halimaw ay namamatay sa parehong paraan. Pinahahalagahan niya ang kaligtasan ng kanyang grupo kaya nagpasya silang bumalik sa ibabaw at iniisip niya kung gusto ni Memori na sumama sa kanila ngunit nagpasya itong manatili. Pagkaalis nila ay iniisip ni Memori na pinag-uusapan nila ang mga halimaw na napatay niya at sa tingin niya ay mabuti na lang ito dahil kung kumalat ang salita ay nangangahulugan na mas kaunting tao ang mananatili sa mga guho. Nahanap niya ang Dragonite Chalice ngunit bago niya ito kunin ay may nakita siyang halimaw na estatwa sa tabi nito. Alam niyang sa sandaling kunin niya ito ay mabubuhay ang rebulto kaya papatayin muna niya ang halimaw. Dumating din si Sarah at nagulat siya dahil naisip niya na siya ang unang makakahanap ng kalas dahil ang iba pang mga mersenaryo ay bumubunot. Nagpasya si Memori na ibigay sa kanya ang kalas at wala siyang gusto na kapalit ngunit hindi niya ito matatanggap ng libre. Binuksan niya ang isang lihim na daanan at ipinaliwanag na ang kanyang layunin ay talunin ang isang halimaw kaya't nag-aalok si Sarah na bantayan siya at nangako itong hindi siya haadlang. Pinahihintulutan niya itong sumama sa kanya sa kondisyon na magtatanong sila tungkol sa isa't isa at kung gusto niyang bumalik sa ibabaw ng mag-isa ay hindi siya mananagot para sa kanyang kaligtasan. Tinanggap niya ang kondisyon at habang lumalalim sila sa mga guho ay nakatagpo sila ng isang halimaw ngunit madali itong natalo ni Sarah at humanga si Memori sa kanyang kakayahan. Tinanong niya siya tungkol sa mga halimaw na may gininto ang mata at ipinaliwanag niya na sila ang naglalaman ng napakaraming karanasan kaya pinapatay sila ng mga bayani mula sa ibang mundo para mabilis na mag-level up dahil wala silang anumang karanasan kapag pumatay sila ng tao. Ang demonyong emperador ay nagpapalabas ng isang espesyal na enerhiya sa mga mata ng mga halimaw na malakas na naiimpluwensyahan ay nagiging ginto at sila ay naging marahas. Pagkatapos noon ay nakarating sila sa isang silid at ang binanggit ni Sarah ay kanina pa siya nakakaramdam ng halimaw kaya ipinakilala siya ni Memori kay Pigamario. Nagpasya si Memori na dapat silang magpahinga at sinabihan niya si Sarah na matulog ngunit nang tumanggi siya ay sinabihan niya itong humiga lang sandali at pinatulog niya ito gamit ang kanyang kakayahan na nagpabalik sa kanyang orihinal na anyo ng duwende.
Samantala, nahanap ni Garland ang mga bangkay ng mga lalaking pinatay ni Memory ngunit sa palagay niya ay si Sarah ang may pananagutan sa kanilang pagkamatay at iniisip niya kung maaari niya itong bigyan ng magandang laban. Nahanap ni na Memory at Sarah ang Skeleton King at napagtanto niyang mas malakas ito kaysa sa iba pang mga halimaw kaya iniisip niya kung paano nila ito aatake. Ang mga binanggit ni Sarah ay kailangan nilang basagin ang pilak na kadena sa ilalim ng baba nito at gumamit siya ng kapangyarihan para mapahusay ang kanyang pisikal na kakayahan at gumawa din siya ng kakaibang armament ngunit nais niyang ilihim ang kanyang kapangyarihan kaya hiniling niya sa kanya na huwag sabihin ito kahit kanino. Ang Skeleton King ay nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa bibig nito at si Sarah ay humingi ng paumanhin ng maaga kung sakaling hindi niya ito maprotektahan ngunit nabigla siya nang matalo niya ito gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagkaparalisa at lason. Nahanap ni Memory ang kanyang hinahanap ngunit nang malapit na silang umalis ay dinala sila ni Pigomaro sa isang itlog at nagpasya si Memory na dalhin ito sa kanya. Samantala si Ayaka at ang iba pa ay lumalaban sa mga halimaw at sinubukan niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan ngunit nag-ambala siya ni Naomana at Tekuto na sumabog sa mga halimaw. Umabot sina Memory at Sarah sa ibabaw at lahat ay nagulat nang makitang nasa kanya ang kalas. Pagkatapos niyang isumite ito ay nakipagkita siya kay Memory at sinabi sa kanya na mayroong pagtanggap para sa kanya sa susunod na araw para makuha ang reward. Napagtanto niyang libre siya hanggang doon kaya sinabihan niya itong pumunta sa kanyang silid dahil kailangan niya itong makausap. Bago siya umalis ay nagpasalamat siyang muli sa pagbibigay sa kanya ng kalas ngunit sa tingin niya ay hindi niya ito kailangang pasalamatan para sa anumang bagay. Sa gabi, si Memory ay gumagawa ng solusyon mula sa ipinagbabawal na libro upang madagdagan ang lakas ni Pigomaro ngunit sila ay nag-ambala ng kay Sarah. Hiniling niya sa kanya na maging bodyguard niya dahil pupunta siya sa lupain ng mga halimaw na may gininto ang mata at inaasahan niyang aatakihin siya ng marami kaya gusto niya na ang isang bihasang tulad niya ay tumalikod. Sinabi niya na siya ay nasa isang paglalakbay sa Duchy ng Yanado at maaari silang dumaan sa lupain ng mga halimaw na may gininto ang mata upang makarating doon ngunit hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Inihayag ni Memory na alam niya ang kanyang tunay na pagkatao at siya ang nagpatulog sa kanya sa mga guho. Binanggit niya na ginagamit niya ang kapangyarihan ng mga espiritu upang itago ang kanyang pagkakakilanlan ngunit ang kapalit ay hindi siya makatulog ngunit nagtitiwala siya sa kanya kaya nagbago siya sa kanyang orihinal na anyo. Sinabi rin nito sa kanya ang kanyang tunay na pangalan na nagsasabi sa kanya na huwag sabihin sa iba at bilang kapalit ay hindi niya ihahayag ang kanyang pagkakakilanlan sa sinuman kaya pumayag itong sumama sa kanya at binigay din niya dito ang isa sa mga hiyas na natagpuan niya mula sa abandonadong pagkasira kundi ang kay Sarah ay nabigla dahil napakabihirang nila. Nagtataka si Memory kung mahalaga ba ang mga ito kaya nalaman niya na maaari lamang silang gawin mula sa mga dragon na may asul na mata at ang isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa gantimpala para sa kalas. Tumanggi siyang tanggapin ito bilang kabayaran sa pagiging bantay niya ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya ito babawiin kaya maaari niya itong itapon kung ayaw niya. Kinabukasan ay narinig nilang nag-uusap ang mga tao tungkol sa kung paano nakita si Sarah na umalis sa silid ni Memory sa gabi ngunit sinabihan niya itong huwag pansinin ang mga ito. Nagtataka siya kung may alam ba siya tungkol sa ipinagbabawal na salamangka kaya binanggit niya na ito ay ang mahika na ipinagbawal ni Vicious na nagpapaisip sa kanya na dapat itong maging epektibo laban sa kanya kung hindi siya papayag na gumamit nito. Dumalo si Sarah sa seremonya para makuha ang kanyang gantimpala at pagkaalis niya. Naghahanda si Memory para gawin ang eksperimento sa pagpapalakas ng lakas kay Pigamario. Sa seremonya, tinawag ang isang salamangkero upang subukan kung totoo ang kalas habang si Memory ay nag-aalala kapag hindi bumalik si Sarah sa kanilang napagkasunduang oras. Sa Alien Castle, nagtataka si Vicious kung bakit wala si Ayaka sa grupo ni Tekuto at binanggit niya na hindi siya makakatrabaho nito kaya napapansin ni Vicious na nagugulo ang harmonya ng kanilang klase dahil sa pagiging makasarili nito. Sinabi ni Ayaka na kahit anong mangyari, hindi niya makakatrabaho si Tekuto dahil sa kinikilos nito kamakailan kaya gagampanan niya ang kanyang mga tungkulin sa sarili niyang paraan. Sinabi sa kanya ni Vicious na kakailanganin niyang sanayin ang mga nabigo sa pagsubok na ikinagulat niya dahil nagkaroon sila ng kasunduan na akuhin niya ang kanilang trabaho ngunit binanggit ni Vicious na binigyan siya ng utos na itapon ang mga walang kwentang bayani kaya kung hindi siya magsasanay sila, papatayin sila. Samantala, hinanap ni Memory ang kay Sarah ngunit narinig niyang nag-uusap ang mga tao tungkol sa kung paano nahayag ang kanyang pagkakakilanlan at na siya ay tumatakbo. Hinahabol siya ng mga kabalyerong itim na dragon at kahit na nagawa niyang talunin ang ilan sa kanila gamit ang kanyang mga espiritu, nakipaglaban siya sa isa sa kanila na nagngangalang Gezon ngunit sa tingin niya ay matatalo niya ito kung magagamit niya ang kanyang spirit regalia.
Nagulat siya dahil ang kanilang utos ay hulihin siyang buhay ngunit sinusubukan nilang patayin siya at ipinahayag ni Gezon na ang kanyang unit ay nasa ilalim ng mga lihim na utos. Hinawakan niya ito ngunit bago niya ito patayin, plano niyang magsaya kasama siya ngunit biglang dumating si Memory upang iligtas siya. Sa tingin niya ay dapat na nilang tapusin ang kanilang kasunduan dahil kung siya ang kasama niya, siya rin ang tatamaan ng mga itim na kabalyero ngunit ayaw niyang dumaan sa abala sa paghahanap ng ibang bodyguard. Binigyan siya nito ng isang bag na puno ng mga hiyas bilang bayad para ipagpatuloy ang pagiging bantay niya at bigla niya itong sinabihan na habarin ang kanyang damit. Sinabi niya sa kanya na magpalit ng kanyang damit dahil nakita na siya ng mga tao sa kanyang kasalukuyang damit at gamaan ang loob ni Sarah nang marinig ang kanyang pangangatwiran. Plano niyang hanapin ang mangkukulam ng mga bawal at sa tingin niya ay dapat makipag-ayos sa kanya si Sarah na payagan siyang manatili doon dahil walang makakahanap sa kanya. Tinanong nila si Gezon kung sino ang nagpadala sa kanila upang patayin siya ngunit bago siya makapagsalita, dumating si Garland at naghagis ng espada na ikinamatay niya. Binanggit ni Garland na inutusan sila ng emperador na si Rot-ala dahil hindi niya kayang isipin na may ibang taong kasama ni Sarah kaya sinabi niya sa kanila na patayin siya. Sinabi ni Garland na makakahadlang lamang si Gezon sa kanilang daan ngunit kung naiwasan niya ang kanyang espada, hahayaan niya itong mabuhay. Ang isa sa mga lalaking nagngangalang Schwartz ay nagtataka kung ano ang dapat nilang gawin kay Sarah kaya tinanong siya ni Garland kung ano ang mga utos mula sa emperador at binanggit niya na sinabihan sila na gawin ang anumang gusto nila. Naisip ni Schwartz na dapat nilang ipasa siya sa kanilang mga tauhan bago siya patayin ngunit iniisip ng isa pang lalaking nagngangalang Ordon na magdudulot ito ng mga problema para sa kanila dahil sinabihan silang ibalik ang kanyang katawan ng buo ang kanyang kadalisayan. Sinabi ni Garland na kung matatalo siya ni Sarah sa isang tunggalian, hahayaan niya itong umalis at interesado siyang makita ang kanyang spirit regalia sa pagkilos ngunit mas naging interesado siya kay Ma'am Ori. Hiniling niya kay Ma'am Ori na magpakilala kaya binigyan niya siya ng alias ngunit alam ni Garland na gumagamit siya ng peking pangalan kaya naman nagtataka siya kung bakit kailangan niyang itago ang kanyang tunay na pangalan. Hindi maintindihan ni Schwartz kung bakit nag-aaksaya ng oras si Garland kay Ma'am Ori ngunit natutuwa si Garland na kahit na nakatayo siya sa harap ng 5 dragon, hindi pa rin siya natatakot at naghahanap siya ng pagbubukas para sa pag-atake. Alam ni Ma'am Ori na ang isang maling galaw ay magreresulta sa kanyang kamatayan ngunit patuloy siyang nakangiti at nakikipag-usap. Sinabi ni Ma'am Ori na kung naghahanap lang siya ng taong magbibigay sa kanya ng magandang laban, dapat lang nalabanan niya si Vicious kaya binanggit ni Garland na ito ay dahil maganda ang relasyon nila ni Alien ngunit mayroon siyang mataas na pag-asa mula sa mga bayaning ipinatawag niya. Sinabi ni Garland kay Sarah na siya ang dahilan kung bakit inatake ng imperyo ng Bacchus si Nia sa unang lugar at ito ay dahil gusto ng kanilang Diyosa na ibalik siya ni Nia ngunit tumanggi ang kanilang emperador. Inihayag ni Ma'am Ori na isa siya sa mga bayani mula sa ibang mundo na ikinagulat ng lahat at nagtataka si Garland kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi ni Ma'am Ori na nasa ibang liga siya kumpara sa iba pang mga bayani kaya naman binigyan siya ng kalayaan ni Vicious na gawin ang anumang gusto niya. Tinanong siya ni Garland kung ano ang gusto niya kaya binanggit ni Ma'am Ori na gusto niyang ipagpaliban ang kanilang laban dahil plano niyang lumakas at kapag umabot na siya sa antas kung saan maaari siyang bigyan ng hamon na dapat nilang labanan sa oras na yun. Napansin ni Garland na interesante ang proposal kaya tinanggap niya ito ngunit plano pa rin niyang patayin ang kay Sarah. Binanggit ni Ma'am Ori na kailangan niya ang tulong nito sa kanyang paglalakbay at nagulat si Garland na plano niyang kunin ang kay Sarah ng walang pahintulot ni Vicious ngunit sinabi ni Ma'am Ori na hindi ito mahalaga at gagamitin niya ito para lumakas kaya nagpa siya si Garland na palayain siya at kapag sinubukan ni Ordon na pag-isipang muli ang pagbabanto niyang papatayin siya. Naghahanda si Garland na umalis ngunit nalaman namin na lahat ng sinabi ni Ma'am Ori ay para lang makuha sila sa saklaw ng kanyang spell kaya nang sa wakas ay nakalapit na sila sa kanya ay naparalisa silang lahat at nahulog sila sa lupa mula sa kanilang mga dragon. Sinundan niya ito ng kanyang husay sa lason at humanga siya kay Garland dahil nakakagalaw siya ng kaunti ngunit walang kwenta ang lahat dahil mas masakit lang sa kanya ang paggalaw ngunit nagawa ni Garland na magpadala ng signal sa ibang squad at pagdating nila ay sinabihan niya silang atakihin siya, mula sa langit at iwasang makalapit. Plano ni Ma'am Ori na talunin ang lahat at sinabi niya kay Sarah na maaari siyang tumakas ngunit nagpa siya itong manatili sa kanya. Biglang nalink si Ma'am Ori kay Pige Amaro dahil pagkatapos ng pagpapalakas na eksperimento ay nakakuha siya ng bagong kasanayan. Si Pige Amaro ay umabot sa langit at pagkatapos na maugnay sa kanya si Ma'am Ori ay naging isa sila at naparalisa niya ang lahat sa kalangitan gamit ang katawan ni Pige Amaro. Nag-level up ang kanyang mga kasanayan at na-unlock niya ang 3 bagong kasanayan.
Ginagamit niya ang kanyang bagong kasanayan sa Berserk sa Orgon at pinapataas nito ang marahas na hilig ng isang tao kaya alam ni Ma'am Ori na ang paggamit nito sa kanyang paralisadong kasanayan ay isang madaling paraan para pumatay ng tao. Gumagamit siya ng isa pang skill na tinatawag na Dart on Schwartz at inalis nito ang kanyang paningin ngunit hindi masama ang pakiramdam ni Ma'am Ori na gamitin ang mga ito tulad ng mga lab rat dahil sila ay mga basura na may masamang intensyon para kay Sarah. Si Ma'am Ori ay humanga na si Garland ay buhay pa at sa palagay niya ay hindi talaga tinawag na pinakamalakas ang sangkatauhan si Garland nang walang dahilan ngunit kalaunan ay pumanaw siya. Sa gabi, sinabi ni Sarah kay Ma'am Ori ang tungkol sa isang lalaking kilala bilang Hero Slayer na maaaring maging mas malakas pa kaysa kay Garland ngunit sinabi ni Ma'am Ori na napatay na niya siya. Samantala, nakikita namin ang klase na magkasama at iniisip ni Ayako kung paano niya hindi pa rin na-unlock ang kanyang kakayahan. Lumilitaw ang isang batang babae na nagngangalang Naya na nagsasabi sa kanila na naroon siya sa ngalan ni Vicious ngunit hindi matanggap ni Omada ang pagtanggap ng mga utos mula sa isang maliit na batang babae ngunit mabilis niya itong natalo para ipakita sa lahat ang kanyang kapangyarihan at sinabi niya sa kanila na oras na para sa susunod na yugto. Ikinwento ni Ma'am Ori kay Sarah ang tungkol sa plano niyang paghihiganti kay Vicious at wala rin itong magandang nararamdaman para sa kanya kaya sinabihan niya itong gamitin siya sa anumang paraan para makaganti. He notes there isn't anything for her to gain by helping him but she mentions he saved her life so she will follow him kahit anong gawin niya. Nakikita namin ang isang grupo ng mga lalaki sa labas ng mga abandonadong guhong na may napansing kakaiba ngunit nagpasya silang huwag magulat ng anuman dahil sa tingin nila ay imposible para sa sinuman na nakalabas. Samantala, sa isang bayan ay tinitingnan ni Ma'am Ori ang isang maskara at sinabi sa kanya ng may-ari na ito ay batay sa Fly King na hari ng lahi ng demonyo ngunit siya ay pinalayas dahil siya ay sinasabing masama. Binili ito ni Ma'am Ori at sa tingin niya ay nababagay sa kanya na maging isang diablo sa halip na isang bayani. Sa Magna Kingdom nakikita natin ang isang pulong sa pagitan ng mga bansa habang nagtataka sila kung paano natalo si Garland at ang Black Dragon Knights. Vicious notes na hinahabol nila si Sarah at nakakita sila ng maraming dugo sa pag-aakalang dapat siya ay mabigat na nasugatan sa pakikipaglaban sa kanila. Iniisip ni Vicious na ang pagkawala ng Black Knights ay isang malaking dagok sa kanilang puwersa laban sa Demon Emperor sa pag-aakalang kakailanganin nilang umasa sa kanyang mga bayani ngunit alam ng Emperor ng Mere Empire na hindi siya nagagalit dito. Ang hari ng Magna ay nagtataka kung talagang matalo ni Sarah si Garland ngunit nakatanggap siya ng ulat na isang grupo ng mga mangkukulam na tinatawag na Ashanto ang nag-claim na sila ang may pananagutan. Sinabi ni Sarah kay Ma'am Ori na ang lupain ng Golden-Eyed Monsters ay nasa hilaga at nagpasya silang huminto sa isang inn. Iniisip ni Sarah na dapat silang makatipid ng pera kaya nag-aalok siya na makisama sa isang silid sa kanya. Habang kumakain sila ng hapunan ay naririnig nila ang mga chismis tungkol sa Black Knights at nalaman nila ang tungkol sa Ashanto. Nagtataka si Ma'am Ori kung alam ba ni Sarah ang tungkol sa kanila kaya binanggit niya na sinasamba nila ang Curse God. Ngunit biglang lumitaw ang isang grupo ng mga nakahod na lalaki at tinawag nila ang kanilang sarili na mga mangkukulam na sundalo ng Ashanto ngunit hindi sila nakita ni Ma'am Ori na nananakot. Siya ay masaya para sa kanila na kumuha ng kredito para sa pagpatay sa Black Knights at ang ilang mga lalaki ay nagsimulang magsalita tungkol sa mga taong sa tingin nila ay sapat na malakas upang patayin ang Black Knights. Binanggit ng isa sa kanila ang Witch of Tabo kaya hiniling ni Ma'am Ori na marinig ang higit pa tungkol sa kanya. Nag-aalok na bilhan sila ng mga inumin. Sinabi nila sa kanya na siya ay nakita lamang ng isang mandirigma na nagngangalang Igmula sa Colosseum ngunit bigla nilang sinabi sa kanya na ito ang kanyang maswerteng araw habang nakikita namin siyang pumasok. Kaya't lumapit si Ma'am Ori sa kanya at tinanong kung alam niya kung nasaan ang Witch of Tabo. Binanggit niya na nakapunta na siya sa Golden Demon Zone ngunit hindi niya nakilala ang witch. Nakikinig si Sarah sa usapan nila at nagtataka si Eve kung bakit hinahanap ni Ma'am Ori ang witch. Kaya't sinabi niya sa kanya na pangarap niyang maging scholar ngunit binalaan siya nito tungkol sa pagpunta sa lugar at sinabi sa kanya na hindi siya mabubuhay kahit 3 araw doon, na sinasabi sa kanya na pahalagahan ang kanyang buhay. After that, Ceres notes that Eve was lying so she must know where the witch is. Nang makabalik sila sa inn, napagtanto ni Ma'am Ori na nakalimutan niya ang pagkain ni Peg Amar kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang bag upang gumawa ng pagkain. Ibinigay niya kay Sarah at nakita niyang masarap ang pagkain mula sa kanyang mundo. Nakita niyang maganda ang plastic wrapper ngunit umihip ang hangin at tinitigan siya ni Ma'am Ori. Nagtataka siya kung paano nila mapapag-usapan si Eve, na iniisip kung ano ang pinahahalagahan ng mga blood fighter. Iniisip ni Sarah na gusto nila ng pera upang mabili nila ang kanilang kalayaan mula sa kanilang mga may-ari ngunit sinabi niya na ito ay isang katawa-tawa na halaga.
Samantala, nakipagkita si Eve sa isang batang babae at nanumpa siyang tutulungan siyang makaalis doon. Ang mga pagsasanay ni Sarah sa kanyang sandata ng espiritu at si Ma'am Ori ay namangha sa kung gaano siya sanay. Hiniling niya sa kanya na turuan siya dahil sa tingin niya ay masyado siyang umaasa sa kanyang mga kakayahan, ngunit habang sinisimulan niyang ipaliwanag sa kanya ang mga bagay-bagay, naalala niya kung paano niya tinuruan ang iba pang mga kabalyero. Sinabi niya sa kanya na atakihin siya, kaya sinubukan niyang suntukin siya at ipinakita niya sa kanya kung paano pigilan ang isang tao. Tumutulo ang pawis nito sa kanya kaya napahiya siya, ngunit nagpatuloy sila sa pagsasanay. Pagkatapos noon, hinihimas niya ang damit nito at napagtanto niyang may gusto ito sa kanya, ngunit bigla itong sumulpot sa likuran niya kaya nag-aalala siya na nakita niyang kakaiba siya, ngunit naglalaba lang daw siya ng kanilang mga damit. Binasa ni Ma'am Ori ang kanyang libro pagkatapos nito at binanggit niya na hindi siya makatulog kaya't inihayag ni Sarah ang ilang mga halamang gamot na maaaring makatulong sa kanya sa pagsasabing may iba't ibang epekto ang mga ito. Gumagamit si Ma'am Ori ng cube para gumawa ng sopas at nakita ni Sarah na masarap ito. Idinagdag niya ang kanyang mga halamang gamot, ngunit pagkatapos nilang inumin ito, napagtanto niyang maling bote ang ginamit niya at sa halip ay pinasiglas sila nito. Sinabi sa kanya ni Ma'am Ori na ayos lang na magpasya na manatiling gising at basahin ang kanyang libro, ngunit tinanong niya ito kung may magagawa ba siya upang matulungan siya. She wonders if he's into her, but he notes that he is only focused on get his revenge, thinking it's like a curse, so she swears to help him lift his curse as soon as possible. Kinabukasan, pumunta sila sa Blood Coliseum at napagtanto na ang Id ay kilala bilang isa sa pinakamalakas. Ipinagbili siya doon bilang isang alipin, ngunit mabilis siyang naging tanyag at 3 taon nang hindi natalo. Ang kanyang huling laban ay nakatakda na para bukas kaya napagtanto nilang hindi sila maaaring makipagtawaran sa pera dahil sapat na ang kinikita niya upang bilhin ang kanyang sariling kalayaan. Binanggit ni Sarah na may pera na si Eve 2 years ago kaya napagtanto nilang sinusubukan din niyang palayain ang dalaga. Binanggit din ni Sarah na karamihan sa mga manlalaban ay namamatay sa kanilang huling laban dahil ang duke na nagpapatakbo ng Coliseum ay tumutugma sa kanila laban sa isang tao sa labas ng kanilang liga, ngunit iniisip ni Ma'am Ori na ito ang kanilang pagkakataon. Nilapitan ni Ma'am Ori si Eve at muli niyang sinabi sa kanya na wala siyang alam tungkol sa Witch of Tabo, pero alam niyang itinatago niya ang katotohanan. Iniisip niya kung may utang ba ito sa mangkukulam at sinabi nito sa kanya na wala, ngunit binanggit ni Sarah na nagsisinungaling na naman siya. Naghahanda si Eva na labanan sila, ngunit isiniwalat niya na ang duke ay nagpaplano laban sa kanya na nagsasabing gusto niya itong tulungan dahil alam niyang mayroon itong impormasyon tungkol sa mangkukulam. Binanggit niya na maaari niyang agawin ang babaeng ipinaglalaban niya na ikinagagalit nito, ngunit ipinaliwanag niya na gusto lang niyang ipakita sa kanya na alam niya ang tungkol sa sitwasyon nito. Nagpasalamat siya sa kanila para sa impormasyon, ngunit binanggit niya na hindi sila maaaring tumakas dahil ang duke ay maglalagay ng bounty sa kanilang mga ulo. Iniisip ni Ma'am Ori na makakapagtago sila sa lungga ng mangkukulam, ngunit naalala niya na walang makakarating sa Demon Zone. Nangako siyang protektahan ang kasama niyang si Liz, ngunit hindi siya sigurado sa lakas nito kaya sinabi niya sa kanya na malakas siya para talunin ang Skeleton King. Binanggit niya na ang mga halimaw sa Demon Zone ay malayong mas malakas, ngunit inihayag niya na siya ang tumalo sa Black Dragon Knights at hindi siya naniniwala sa kanya kaya pinaralisa niya ito upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nag-transform din si Sarah sa totoong anyo at binanggit na siya ang hinahabol nila kaya naniwala si Eve sa kanila, pero balak pa rin niyang lumaban. Tinanong niya siya kung tutuparin ng duke ang kanyang pangako kung manalo siya, at sa palagay niya ay hindi siya magiging malupit para tanggihan ang kanyang kalayaan, ngunit tinawag niya itong walang muwang sa pagtitiwala sa duke. Habang naglalakad siya palayo kasama si Sarah ay sinabi niya kay Eve na aalis sila bukas ng umaga at sinabing sumama siya sa kanila kung magbago ang isip niya. Humingi ng paumanhin si Sarah kay Ma'am Ori sa pagsisiwalat ng kanyang pagkakakilanlan, ngunit ginawa nitong mas kapani-paniwala ang kanyang kwento kaya hindi niya ito pinansin. Nakatagpo sila ng Ash Into na nagsasabi sa lahat na ang mga tao sa isang bahay ay sinumpa dahil sa pagrerebelde laban sa Curse God, at sa kanilang inapo na Magi na nagsasabing ang sumpa ay responsable din sa pagkamatay ng Black Dragon Knights. Ang pagsulong ni na Ma'am Ori at Sarah at nakita nila ang isa pang grupo ng Ash Into na nanliligalig sa isang batang babae kaya ginamit niya ang kanyang pag-aalipusta na kasanayan para makipaglaban sila sa isa't isa. Nagtataka si Sarah kung makakamit ni Eve ang kanyang kalayaan kung mananalo siya sa laban, at hindi naniniwala si Ma'am Ori na mangyayari ito dahil sa tingin niya ay masama ang duke. Samantala, narinig ni Eve ang duke na nagsasabi na bibigyan niya siya ng nakakamanhid na lason bago ang laban dahil gusto niyang matiyak na siya ay mamamatay kaya napagtanto niya na hindi niya ito mapagkakatiwalaan.
Nagtataka ang kanyang nasasakupan kung ano ang plano niyang gawin kay Liz at ipinaliwanag niya na gusto niya itong alagaan dahil sa tingin niya ay magiging isang magandang babae ito kapag ito ay lumaki. Binanggit niya na maaari niyang ibenta siya kung magsawa siya sa kanya at napagtanto ni Eve na walang masayang wakas para sa kanila kaya nakipagkita siya kay Ma'am Ori at nagpas siyang pumunta sa Demon Zone kasama niya. Samantalang si Liz ay binubugbog ng kanyang amo ngunit dumating si Eve at muntik na siyang patayin sa galit kaya humingi siya ng tawad na sinabihan siya ng duke na disiplinahin si Liz. Sinabihan siya ni Eve na sabihin sa lahat na pumunta sila sa timog at humingi ng tawad ang babae kay Liz sa lahat ng nagawa nito sa kanya. Dumating si Ma'am Ori at sinabihan si Eve na mauna nang wala siya at nilapitan niya ang babae na nagsasabing hindi siya malilinlang sa kanyang pag-arte. Sinabi niya sa kanya na hinding-hindi sila makakatakas at sinabing tapos na ang lahat at hindi niya akalain na sasaktan siya nito dahil siya lang ang makakapagligtas sa kanila mula sa duke ngunit hindi niya ito mapapayagang mabuhay pagkatapos ng lahat ng mga bagay. Nagawa na niya kay Liz kaya ginagamit niya ang kanyang paralyze at poison skills sa kanya. Sinabi niya sa kanya na mapupunta siya sa impyerno kung hindi niya siya patawarin ngunit binanggit niya na pareho silang pupunta sa impyerno dahil hindi sila mabubuting tao. Habang nakikipagkita si Ma'am Ori sa iba, pinakiusapan siya ni Liz na sumama siya sa kanila kaya ipinaliwanag niya na baka nasa panganib ang buhay niya kapag sumama siya sa kanila pero wala siyang pakialam basta kasama niya si Eve na nagtatanong sa kanya tungkol sa ingay na nanggagaling. Kanya kaya ipinakilala niya sila kay Peg Amario. Binanggit niya na bago niya masabi sa kanya ang lokasyon ng Witch of Tabo, kailangan niyang malaman kung bakit gusto niya itong makilala kaya ipinaliwanag niya na kailangan niya itong maunawaan ang isang sinaunang instruction. Nagpa siya si Eve na magtiwala sa kanya dahil kahit na ginamit niya si Liz upang makuha ang impormasyon mula sa kanya, iniligtas pa rin niya ang mga ito. Iniisip ni Sarah kung okay lang ba sa kanila na pumasok sa Demon Zone kasama ang isang bata ngunit tiniyak niya rito na kaya niyang protektahan si Liz. She calls him kind but he mentions that it's for their mutual interest because they need Eve to contact the witch. Idinagdag niya na si Liz ay isang maitim na duwende tulad ng mangkukulam kaya umaasa siyang magkakaroon sila ng positibong reaksyon mula sa kanya dahil nailigtas nila ang kanyang uri. Nakita nila na malapit na silang maabyutan ng mga humahabol sa kanila kaya nagpa siya si Eve na labanan sila habang ang iba ay nakatakas ngunit sinabi ni Ma'am Ori sa kanya na hindi niya sila mapipigilan ng mag-isa at kung mamatay siya ay hindi niya makukuha ang impormasyon sa mangkukulam. Nagpa siya silang lumaban ng sama-sama at ginagamit nila ang kanilang mga kabayo bilang pang-aakit habang sinusundan sila ng unang grupo ng mga humahabol ngunit ipinahayag ni Eve na sila ang mga personal na sundalo ng duke at ang pangalawang grupo ay ang Ashanto. Sinabihan siya ni Ma'am Ori na magtago kay Liz dahil kailangan lang niya ang kay Sarah para sa kanyang plano. Hindi sigurado si Eve na kaya nilang manalo dahil mas marami sila ngunit binanggit niya na kung hindi nila matalo ang mga ito ay pipilitin niya sila sa isang lugar na kapakipakinabang para sa kanya. Nakatagpo si Moggy at ang kanyang mga tauhan sa isang sirang sanga at napagtanto niyang isa itong bitag para makapasok sila sa kagubatan. Lumabas si Sarah ngunit nakamaskara siya at nangako si Moggy na pakakawalan siya kung ibibigay niya sina Eve at Liz. Binanggit niya na sila ang pumatay sa mga itim na Dragon Knight at nag-aalok siya na akayin sila sa kanilang mga target ngunit inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huminto dahil alam niyang dinadala sila nito sa isang bitag. Sa palagay niya ay sinusubukan niyang ipasok sila sa saklaw ng spell kaya sinabi niya sa kanyang mga tauhan na panatilihin ang kanilang distansya ngunit tinanong siya nito kung hindi nila siya papatayin sa kanilang sumpa. Ibinunyag niya na ang Ashanto ay ang mga kahalili ng pamana ng Assassin Guild at gumagamit sila ng mga advanced na lason na nilikha gamit ang isang espesyal na formula na ipinasa ng mga inapo ng ilang nabubuhay na miyembro ng Assassin Guild. Napagtanto niya na ang mga pagpatay na ginawa gamit ang mga lason ay hindi nag-iiwan ng bakas kaya iniisip ng mga tao na ito ay dahil sa isang sumpa at ibinunyag niya na hindi nila sinasadyang nakita ang insidente na kinasasangkutan ng mga itim na Dragon Knight ngunit dahil sila ay kilala na may walang katulad na lakas ang kanilang kamatayan ay maipaliwanag lamang bilang isang bunga ng isang sumpa. Sinasabi ng mga Ashanto na sila ang pumatay sa mga itim na Dragon Knight para isipin ng mga tao na totoo ang kanilang sumpa at plano nilang gamitin ang pamilya Zon para sakupin ang bansa. Sa tingin niya ay hindi siya haharap sa kanila ng mag-isa kaya't nagtataka siya kung nasaan ang kanyang mga kaibigan ngunit tinanggal niya ang kanyang maskara at ipinahayag na nakaharap niya ang mga itim na Dragon Knight at nakaligtas ngunit hindi siya naniniwala na siya ang pumatay sa kanila dahil sa tingin niya, mas mahina siya kay Garland. Ipinakilala niya siya sa isang lalaking nagngangalang Berga na dapat ay kalaban ni Eve sa kanyang huling laban at binanggit niya na si Berga ay may nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Varen at sila ang pinakamalakas na kapatid sa Ashanto.
Ibinunyag niya na sila ang mga manloloko at ang kanyang mga tauhan ay binubura ang kanilang presensya upang palibutan siya mula sa likuran, ngunit humanga siya sa kagandahan nito kaya gusto niyang gawing tunay na alagad ng mga sinumpaang Diyos. Lumuhad siya sa harap niya at plano niyang ipapanganak siya sa kanya, ngunit biglang ginamit ni Memory ang mga naka-extend na braso ni Picamoro para maparalisa ang lahat. Nagtataka si Majay kung ano ang nangyari sa isa pa nilang unit kaya ibinunyag ni Memory na naalagaan na niya ang mga ito at nilaso niya si Majay. Alam niyang hindi papasok si Majay sa kagubatan kaya sinabihan niya si Ceres na lumikha ng pakiramdam ng pagkabalisa sa kanila. Kapag ang misteryo ng pagkabalisa ay nalutas, ito ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng omnipotence na paralyzes mga kaisipan at lumikha ng pagbubukas. Namatay si Majay at nabuhayan ng loob si Memory nang makitang bumalik ang unang alon ng mga sundalo dahil kung hindi sila bumalik ay mabibigo ang kanyang plano. Iniisip niya ang tungkol sa muling pakikipag-ugnayan kay Picamoro, ngunit napagtanto niya na siya ay naglalagay ng maraming strain sa kanya kaya nagpasya sila ni Eve na labanan ang mga sundalo habang si Ceres ay nananatili upang protektahan si Liz. Nakita ng mga sundalo si Eve at sumugod sila sa kanya, ngunit bago nila ito maabot ay naparalisa sila ni Memory. Dumating din ang Duke, ngunit habang sinusubukan ni Memory na paralisahin siya ay sinabi sa kanya ng system na ang kasanayan ay umabot na sa limitasyon nito kaya ginamit niya ang kanyang kasanayan sa kadiliman upang bulagin ang lahat habang inilalabas sila ni Eve at sinubukan nilang tumakas, ngunit sinabi niya sa kanya na patayin ang lahat. Nagsimulang sumigaw ang Duke nang mapagtanto ni Memory na nasisiraan na siya ng bait kahit na hindi pa niya ginagamit sa kanya ang kanyang pagngangalit. Nagpapasalamat si Eve kay Memory sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong lumaban muli dahil naisip niyang tapos na ang kanyang mga araw ng pakikipaglaban at sumugod siya sa mga sundalong pinapatay ang lahat. Binanggit ng Duke na aalalahanin niya ang lahat at babayaran sila, ngunit naparalisa siya ni Memory na tinawag siyang tanga dahil akala niya ay hahayaan siya nitong makatakas. Ipinaliwanag ni Eve na maaaring napatawad niya ito kung pinagtaksilan lang siya nito, ngunit sinaktan din niya si Liz kaya nagpa siya itong patayin ito nang hiniwa ang kanyang ulo. Nagpapasalamat si Memory kay Ceres sa pagtulong sa kanya sa laban at ginawa niya itong vice captain ng grupo na nagsasabi sa kanya na maaari siyang gumawa ng anumang desisyon na gusto niya kapag wala siya. Pagkatapos nito ay pinalamig niya ang mga katawan ng Ashanto at binasag niya ang mga ito na nagbabalak na ipit sa kanila ang kamatayan ng Duke. Tinanong ni Liz si Ceres kung lalaki ba siya na magiging katulad niya dahil sinabi sa kanya ng innkeeper na hindi siya ituturing na babae kung hindi lumaki ang kanyang dibdib, ngunit sinabi ni Ceres sa kanya na kalimutan ang lahat ng sinabi sa kanya ng innkeeper. Habang natutulog sina Liz at Eve, sinabihan ni Ceres si Memory na magpahinga habang nagbabantay siya, ngunit binanggit niya na hindi siya makatulog kaya nag-alok siya na hayaan siyang magpahinga sa kanyang kondongan. Ganoon din ang alok nito sa kanya kaya napatitig ito sa kanya, ngunit napagtanto niyang nagbibiro lamang ito kaya mabilis itong bumangon. He asks for her permission to grab her ear and he mentions that it feels strange. Iniisip niya kung may espesyal ba itong attachment kina Eve at Liz dahil malumanay ito sa kanila kaya nabanggit niya na ipinaalala sa kanya ni Eve ang kanyang tiyuhin na nagsasabing ang tanging dahilan kung bakit gusto niyang bumalik sa dati niyang mundo ay dahil sa kanyang tiyahin at tiyuhin. Sa tingin niya ay katulad niya si Liz mula nang lumaki silang dalawa sa isang malupit na kapaligiran, ngunit ang pinagkaiba ng mga ito ay pinapatay niya ang lahat ng kanyang tinatahak at ang tanging layunin niya ay ang paghihiganti. He tells Ceres she can leave him anytime she wants but she isn't planning on doing that since she also hates Vicious, so he mentions that as a reward for her help he will grant any request she wants once they're done. Samantala si Ayaka ay sinanay ni Naya, ngunit naalala niya na hindi dapat sabihin ni Ayaka sa sinumang sinasanay niya siya dahil hindi siya bibigyan ni Vicious ng pahintulot. Nagtataka si Ayaka kung bakit siya tinutulungan ni Naya kaya nabanggit niya na ipinaalala sa kanya ni Ayaka ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Bumili si Ma'am Ori ng mga damit para kay Liz at masaya siya na may binili ito para sa kanya. Iniisip ni Ceres na dapat nilang pangalanan ang kanilang grupo at iminungkahi niyang tawagin nila ang kanilang sarili bilang Lord of the Flies Brigade dahil ito ang pangalan na ginamit para sa hukbo na pinamumunuan ng Fly King. Narating nila ang Demon Zone at sinabi ni Eve kay Ma'am Ori na i-imbue ang magic sa kanyang kamay at nagpapakita ito ng mapa na nagpapakita ng lokasyon ng Witch of Tabo. Sa gabi ay iniisip ni Ma'am Ori kung paanong hindi kumukupas ang kanyang pagkamuhi kay Vicious at alam niyang delikado ang Demon Zone, ngunit isa rin itong pagkakataon para makakuha siya ng maraming karanasan upang maisara niya ang agwat sa pagitan niya at ng mga S-rank heroes. Samantala, sinabi ni Vicious sa lahat na kahit na tumataas ang kanilang mga antas ay wala silang kakayahan sa pakikipaglaban kaya nagtipon siya ng mga tao mula sa buong bansa upang sanayin sila na nagsasabing kailangan nilang maghanda upang harapin ang Demon Emperor.
Pagkatapos noon ay sinabi ni Vicious kay Naya na ang mga bayani ay kailangang makakuha ng mga kasanayan sa pakikipaglaban at gusto rin niyang mag-level up sila kaya plano niyang pumunta sa Golden Demon Zone. Nag-aalok si Ceres na tulungan si Liz na bitbitin ang mga bag ngunit naisip niya na kung ang iba ay nagdadala ng mas kaunting bagahe, ito ay madaragdagan ang kanyang pagkakataon na mabuhay. Habang sumusulong sila ay inaatake sila ng isang halimaw at sa tingin ni Ma'am Ori ay katulad ito ng mga nakalaban niya sa mga guho. Inatake nito si Eve ngunit hinaranggan niya ito at ginamit ni Ma'am Ori ang kanyang lason at paralisahin ang mga kasanayan upang talunin ito. Sinundan niya ito ng kanyang husay sa pagtulog dahil gusto niyang suriin kung gagana ang kanyang kakayahan sa mga nilalang sa Demon Zone ngunit napagtanto niyang mas mahina ang mga halimaw doon kumpara sa mga nasa guho. Sinaksak niya ang halimaw at ibinunyag na ang mga seaweed na nalaglag nito ay isang sangkap para sa isang ipinagbabawal na bagay ngunit nang makitang interesado si Ceres dito ay nagpasya siyang ibigay ito sa kanya. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay ay nakatawid sila sa isang ilog at naisip ni Eve na dapat niyang buhatin si Liz sa kabila nito ngunit nagpasya si Ma'am Ori na igalang ang desisyon ni Liz dahil gusto niyang tumawid dito ng mag-isa. Binanggit niya na ayaw niyang ganap na umasa kay Eva ngunit bigla siyang nadulas kaya naligtas siya ni Pigameres. Binanggit ni Ma'am Ori na gusto niyang suportahan siya dahil magkapareho sila ng pagkabata at nang makausap siya ay iniisip niya kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kaya binanggit ni Eve na iniisip nila kung ano ang magiging hitsura ng anak ni na Ma'am Ori at Ceres na ikinagulat ni Ceres na naging dahilan upang mahulog siya sa tubig. Ayaw niyang huminto ang mga ito para sa kanya kaya binigay ni Ma'am Ori ang coat nito sa kanya para hindi siya sipon at sinigurado niyang palagi niyang hinuhugasan ito ngunit gusto niyang maamoy niya ito. Bigla silang nakatagpo ng mga halimaw na nagpatakas kina Liz at Eve sa Demon Zone at binanggit ni Eve na hindi niya sila matatalo kaya sinabihan siya ni Ma'am Ori na manatili. Habang ang mga halimaw ay nakapasok sa kanyang hanay, naparalisa niya ang mga ito at sinundan ang kanyang kasanayan sa pagngangalit na nagiging sanhi ng kanilang pagdugo hanggang sa kamatayan at ang sistema ay nagsasabi sa kanya na siya ay nakapag-level up. Pinutol niya ang isang piraso ng halimaw at si Eve ay nagtataka kung kakainin niya ito ngunit binanggit ni Ceres na gagamitin niya ito upang mapahusay ang lakas ni Pigameres. Nag-aalala si Pigameres na kailangan niyang kainin ang halimaw ngunit tiniyak sa kanya ni Ma'am Ori na magiging iba ang hitsura nito kapag nagawa na niya ang solusyon sa pagpapahusay. Bigla nilang naramdaman ang isa pang halimaw sa malapit ngunit ito ay ang itlog lamang sa bag ni Ma'am Ori na malapit ng mapisa. Isang kabayo ang lumabas sa itlog at nag-aalala si Ceres na baka atakihin sila nito ngunit wala itong puot sa kanila. Napagtanto nila na mayroon itong organ sa likod nito na sumisipsip ng mana kaya binuhusan ito ni Ma'am Ori ng mana at pagkatapos nitong sumipsip ng 1,000 mapi ay nag-transform ito sa isang itim na kabayo ngunit gusto pa rin itong bigyan ito ni Ma'am Ori ng mas maraming mana kaya binigyan niya ito ng isa pang 10,000 na ginawang isang malaking halimaw at sinabihan sila ni Liz na pangalanan ito kaya tinawag niya itong Slay. Samantala, ang mga bayani ay sinasanay ng mga taong may bisyo na itinalaga ngunit binanggit ni Takuto na sila ay kaharap lamang ng mahihinang halimaw kaya wala silang nakuha kundi karanasan. Sa gabi ay nakatagpo sila ng isang grupo ng mga halimaw na sa tingin ng mga guro ay masyadong malakas para mahawakan ng mga bayani kaya't sinabi nila sa kanila na manatili. Iniisip ni Naya na napakalakas ng mga halimaw na hindi niya magagawang magpigil at mailigtas ang pagpatay para sa mga bayani. Nagagawa nilang patayin ang dalawa sa mga halimaw ngunit ang iba sa kanila ay nagbabago ng kanilang landas para sa lakayin ng mga bayani kaya tumayo si Takuto at ginamit ang kanyang Dragonic Buster para sunugin silang lahat. Kinabukasan ay nagising si Ceres at napagtanto niyang wala si Ma'am Ori ngunit sinabi sa kanya ni Eve na hindi siya dapat mag-alala dahil hindi siya ang uri ng taong iiwan sila. Lumabas sila at nakitang pinatay ni Ma'am Ori ang mga halimaw habang natutulog sila ngunit nabigla si Eve na nagawa niyang pumatay ng isang hayop na parang tao ng mag-isa. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at sinabihan ni Ceres si Ma'am Ori na magpahinga sandali ngunit binanggit niya na gusto niyang pumunta hanggat maaari bago magsimula ang ulan. Iniisip niya kung natatakot ba si Liz ngunit binanggit nito na pakiramdam niya ay ligtas siya dahil kasama niya ito. Bigla silang inatake ng halimaw at madali itong napatay ni Eve ngunit nararamdaman pa rin ni Ma'am Ori na parang may mali at bigla itong sumigaw dahilan para sumugod ang lahat ng halimaw sa lugar patungo sa kanila. Nagtataka si Ma'am Ori kung ano ang susunod nilang gagawin sa pag-aakalang mapupuno sila ng mga halimaw ngunit nagboluntaryo si Eve na kumilos bilang pain na nagsasabing bibili siya ng oras para makatakas ang lahat. Sinisisi niya ang sarili niya sa mga nangyayari sa pag-aakalang malapit na silang magkulong dahil nakuha niya nangako siyang babalikan itong buhay ngunit alam ni Ma'am Ori na hindi siya mabubuhay at sinabihan niya itong huwag sisihin ang sarili na nagsasabing tama ang ginawa niya dahil kahit sino ay napatay ang halimaw na umambos sa kanila.
Ipinaliwanag niya na kailangan nilang dalhin sila sa mangkukulam dahil kailangan nilang makipag-ayos sa kanya at alam nilang nagtitiwala siya kay Eve. Kinuha niya ang kanyang voice projection gem at inilagay niya ito sa kanyang helmet habang binanggit niya na siya ang may pinakamagandang pagkakataon na mabuhay dahil kasama niya sina Pig Amaro at Slay kaya nagpasya siyang kumilos bilang Pain habang ipinapaliwanag niya na kayang talunin ng kanyang mga kasanayan ang mga hayop na parang tao, at sinabihan niya si Ceres na bahala na sa lahat kung hindi niya ito babalikan. Samantala, nakita ng mga bayani ang papalapit na mga halimaw kaya nagsimula silang magpanik sa pag-aakalang kailangan na nilang umatras. Isang grupo ng mga halimaw ang umatake sa kanila kaya pinaghiwa-hiwa sila ni Takuto habang nagtataka siya kung bakit nilalampasan sila ng ibang mga halimaw. Sinalakay ang isa sa mga babae kaya naligtas siya ni Kabato ngunit nat-ambush siya at tumakas ang dalaga. Sa tingin niya ay magiging okay siya dahil wala pang namamatay ngunit naalala niya na akala ni Ma'am Ori ay patay na siya. Bumalik kami sa Ma'am Ori habang binabanggit niya na ang mga halimaw ay malapit nang dumating at nalaman namin na si Ceres at ang iba pa ay nagtatago sa isang kuweba. Ibinuhos niya ang kanyang mana kay Slay na ginawa itong isang malaking halimaw at na-activate niya ang kanyang voice projection gem habang sinasabi niya kay Pig Amaro na hudyat na ang simula ng labanan kaya nagpakawalo siya ng isang malakas na hiyawan at napagtanto ni Ma'am Ori na nagawa nilang maakit ang atensyon ng mga halimaw. Isinuot niya ang kanyang helmet at inutusan niya si Slay na tumakbo sa kagubatan habang hinahabol sila ng mga halimaw. Sinabi niya na maaari silang mamatay kung mabaigo ang kanyang plano at lumitaw ang mga hayop na tulad ng tao kaya naghahanda siyang dalhin sila sa pag-iisip na oras na para simulan ang labanan. Napagtanto ni Ayaka na dalawa sa kanyang mga kaklase ang namatay at tinanong niya si Yoso kung ano ang nangyari sa kanila dahil alam niya na sila ay bahagi ng kanyang grupo ngunit ipinaliwanag niya na siya ay isang mataas na ranggo na bayani habang sila ay walang tao na nagsasabing sila ay namatay dahil sila ay mahina. Napagtanto niya na hindi niya pinrotektahan ang mga ito kaya ipinaalala niya sa kanya na siya ay isang bayani sa ranggo na nagsasabing tungkulin niyang protektahan sila ngunit sinabihan niya ito na itikom ang bibig nito na nagsasabi sa kanya na huminto sa pag-arte na parang mas magaling siya sa kanya. Ipinaliwanag niya na karapat-dapat silang mamatay dahil sila ay mga kakilakilabot na tao na nagsasabi na pinagtatawanan nila siya noon kaya hindi siya naaawa sa mga ito ngunit nakialam si Takuto na sabihin sa kanya na siya ay walang tao dahil siya ay kumikilos tulad ng isang talunan kaya siya ay nagalit at siya ay nagsimula. Gamit ang kanyang kakayahan bilang si Takuto ay patuloy na iniinsulto siya sa pag-aakalang siya ay kaawa-awa ngunit sinabi niya kay Takuto na huwag maging masyadong maangas dahil lamang siya ay isang S-ranker na nagsasabing si Ayaka ay isang S-rank hero din ngunit wala pa rin siyang natutunan na kakaibang kasanayan. Ipinaliwanag niya na ang ranggo ng bayani ay hindi lahat dahil posibleng talunin ng mga bayani na may mababang ranggo ang mga S-rankers kaya sinabihan niya si Takuto na huwag maliitin siya na nagsasabing patutunayan niya na iba ang kanyang binuo. Gusto siyang kunin ni Omado ngunit pinigilan siya ni Takuto kaya naisip ni Yoso na natatakot sila sa kanya at nagsimula siyang maglakad palayo habang sinabi ni Takuto kay Ayaka na hinihila niya pababa ang mga bayani sa ranggo ng S dahil siya lang ang hindi natuto ng kakaibang kasanayan. Narinig niyang nag-uusap ang mga kaklase niya tungkol kay Kabato at binanggit nila na nawawala siya kaya nag-alala si Ayaka. Nakita namin si Eve na kasama ang iba habang binabanggit niya na gusto niyang sundan si Ma'am Ori dahil alam niyang pagod na pagod ito na sinasabing hindi siya nakatulog ng maayos dahil lagi niya silang binabantayan sa gabi. Ipinaliwanag niya na maaari niyang itago ang kanyang presensya sa kagubatan at ibinunyag niya na mayroon siyang night vision para ma-navigate niya ang terrain habang madilim. Binanggit niya na gusto niyang mabuhay siya at naisip ni Ceres na nagsasabi siya ng totoo kaya pinayagan niya siyang magpatuloy sa kanyang plano. Nangako si Eve na babalik itong buhay at binanggit ni Ceres na paprotektahan niya si Liz habang wala si Eve. Bumalik kami sa Ma'am Ori habang patuloy na hinahabol siya ng mga halimaw ngunit iniunat ni Pig Amaro ang kanyang mga braso habang ginagamit ni Ma'am Ori ang kanyang kakayahan sa berserk sa mga halimaw na naging dahilan upang maglaban sila sa isa't isa. Ngunit isang grupo ng mga halimaw ang malapit ng maabutan kaya naparalisa niya ang mga ito ngunit napansin niya na ang mga halimaw na tulad ng tao ay umangkop na sa kanyang mga pag-atake. Biglang umulan habang napagtanto niyang hindi na niya naririnig ang mga galaw nila at napapansin niyang nauubusan na siya ng mana kaya naisip niyang kailangan niyang mag-level up bago ito umabot sa zero. Alam niyang may katumbas na 1 toneladang XP ang mga malatao na hayop kaya sa tingin niya ay makaka-level up siya kung papatayin niya ang mga ito ngunit alam niyang mahihirapan siya dahil kailangan niyang maging malapit sa kanila para makatanggap ng XP kapag namatay sila. Kaya't nakaisip siya ng isang plano at sumugod siya sa mga halimaw na nagpaparalisa sa kanila habang siya ay dumadaan sa kanila.
Malapit nang umabot sa zero ang kanyang mana ngunit nilapitan niya ang mga hayop na parang tao at ginamit niya ang kanyang kakayahan sa berserk para tapusin ang mga ito. Nagagawa niyang mag-level up at ang kanyang MP ay ganap na naibalik ngunit mayroong dalawang higanteng halimaw na nagsimulang humabol sa kanya at napagtanto niya na ang kanyang mga kasanayan ay hindi uubra sa mga ito sa pag-aakalang kailangan niya ang mga ito sa kanyang linya ng paningin para maapektuhan sila nito. Kaya't ginagamit niya si Slay bilang isang decoy habang lumilitaw siya sa likuran nila at pinaralisan niya ang mga ito bago gamitin ang kanyang kakayahan sa berserk upang maalis ang mga ito. Hindi mabilang na mga halimaw ang humaharang sa kanyang dinadaanan kaya inaatake niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kasanayan ngunit ang isa sa mga ito ay bumangga kay Slay at siya ay nahulog habang ang mga halimaw ay nakapaligid sa kanya ngunit patuloy niyang ginagamit ang kanyang mga kasanayan at nagagawa niyang panasan ang mga ito habang siya ay nag-level up ng maraming beses. Nakikita namin si Kabato habang iniisip niya ang tungkol kay Ma'am Ori sa pag-aakalang may iligtas niya siya ngunit natatakot siyang gumawa ng anuman. Nakita siya ni Eve na nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang tao sa kagubatan at napagtanto niya na ipinaalala sa kanya ni Kabato si Liz ngunit bigla siyang inatake ng isang batang babae na nagngangalang Atsuki na gumagamit ng kanyang kidlat upang maparalisa si Eve. Sa tingin niya ay sinusubukang patayin ni Eve si Kabato kaya naghanda siyang kunin siya ng mapagtanto ni Eve na pareho silang mga bayani mula sa ibang mundo. Hindi siya makapagsalita dahil sa kidlat at patuloy siyang inaatake ni Atsuki ngunit bago niya ibigay ang pangwakas na suntok ay pinigilan siya ng kanyang kapatid na si Hijiri na nagsasabing si Eve ay iba sa ibang mga halimaw. Masasabi niyang mas matalino si Eve at humihingi siya ng paumanhin para sa kanyang kapatid na nagtataka kung nasaktan ang kanyang lalamunan sa pag-atake. Ipinakilala niya sila bilang mga bayani mula sa ibang mundo at binanggit ni Eve na hinahanap niya ang kanyang Panginoon. Naisip ni Hijiri na dapat maging malakas ang kanyang Panginoon kung nabubuhay pa siya pagkatapos ng stampede at sinabi ni Eve sa kanya na ang kanyang lakas ay hindi man lang masusukat kaya nakita siya ni Hijiri na kawili-wili ngunit hinayaan nila siyang umalis. Samantala, nakikita natin na tinatalo ni Ma'am Ori ang mga halimaw habang lumilitaw ang isang higanteng nilalang ngunit nagawa niya itong patulugin at ilabas. Napansin niyang marami pa siyang mana ngunit naabot na ni Pig Amaro ang limitasyon nito. Nakita namin na nasugatan siya mula sa kanyang pagkahulog kanina at na-detect niya na may natitira pang humanoid na halimaw ngunit tila lumalabas ito sa kanyang hanay. Bigla itong sumulpot sa kanyang ngunit bago pa niya ito maparalisa, naglulunsad ito ng isang orb na nagsimulang magpaputok ng mga laser sa kanya. Natamon siya ng isa sa mga putok at natamon din si Slay dahilan para mabangga siya. Alam niyang may problema siya pero humingi siya ng pabor kay Pig Amaro. Ang halimaw ay naglulunsad ng isa pang globo na nagsimulang magpaputok ng mga laser at ang lugar ay natatakpan ng alikabok. Bigla nitong napansin ang helmet ni Ma'am Ori at nakita nito si Slay sa likod nito ngunit biglang lumipad si Ma'am Ori pababa mula sa itaas at naparalisa ito at tinapos ito sa kanyang galit. Ipinahayag niya na hiniling niya kay Pig Amaro na gamitin ang kanyang helmet bilang isang distraction habang pinalakas siya ni Slay sa kalangitan. Nag-level up siya pagkatapos mamatay ang halimaw at ang pagkaparalisa niya ay nagbubukas ng bagong level. Bumalik si Slay sa mas maliit nitong anyo at pinasalamatan sila ni Ma'am Ori sa lahat ng kanilang tulong. May biglang isang lobo na tumalon sa kanya ngunit iniligtas niya ito sa tamang oras. Binuhat niya silang lahat habang pabalik sila at binanggit niya ang pakikipagtagpo niya sa mga babae ngunit natutuwa si Ma'am Ori na hindi niya binanggit ang pangalan nito dahil sa tingin niya ay magiging hadlang ang iba pang mga bayani para makaganti siya kay Vicious. Nagawa nilang makabalik sa iba at masaya si Liz na ligtas sila. Tinatrato ni Saris si Ma'am Ori at nagpasya si Eve na bantayan sila sa gabi. Alam ni Ma'am Ori na hindi siya mapakali para matulog kaya inalok siya ni Saris ng kanyang kondongan. She tells him he doesn't need to keep everything to himself because she knows he has been acting like he can handle everything ever since they entered the demon zone so that he didn't worry even Liz but she worries for him. Kaya't sinabi niya sa kanya na suportahan siya para hindi na siya mag-alala at nanunumpa itong protektahan siya nangako na tutulungan siya sa anumang paraan. Sa kalaunan ay nakatulog si Ma'am Ori at habang ibinababo siya ni Saris ay nadapa siya at napunta sa ibabaw niya. Naisipan niyang halikan siya pero sakto namang humiwalay siya. Samantala, pinasalamatan ni Kabato sina Atsuki at Hajiri sa pagligtas sa kanyang ngunit nagtataka si Atsuki kung bakit siya ay bahagi ng grupo ni Asagi sa pag-aakalang hindi ito bagay sa kanya ngunit nakikita natin nang dumating si Asagi upang i-recruit siya ay natakot siyang sumaling ngunit nanatili siya dahil sa tingin niya ay maaaring si Asagi kayang tumulong kay Ayaka sa hinaharap. Nakita namin si Ma'am Ori at ang iba pa ay patuloy na naglalakbay ngunit sinabi sa kanya ni Saris na may isang bagay na nais niyang ipagtapat sa kanya balang araw. Napagtanto niya na mahal niya ito ngunit umaasa siyang magkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya.
Pumasok sila sa teritoryo ng mangkukulam at nagsimulang mabuo ang isang higanteng golem ngunit naparalisa ito ni Ma'am Ori at iniisip ni Eve kung dapat ba niya itong sirain ngunit nagpa siya si Ma'am Ori na iwanan ito upang hindi sila maging kaaway ng mangkukulam. Nagtungo sila ng mas malalim sa lugar at naghanap ng isang kubo kaya't sinuri nila ang loob nito at nakita ni Eva ang isang nakatagong daanan. Nakahanap sila ng mga golem na nagmimina sa ilalim ng lupa at nakarating sila sa isang pinto na nangangailangan ng malaking halaga ng mana upang mabuksan ngunit kumpiyansa si Ma'am Ori sa kanyang antas ng mana at nagawa nilang buksan ito. Samantala, nagawa ni Kabato na makabalik sa iba at masaya si Asagi na makita siya. Natutuwa rin si Ayako na ligtas siya at ibinunyag ni Hijiri na may mga asasi na pinupuntirya ang mga estudyante. Alam niyang mawawala ito ni Ayako kung namatay si Kabato ngunit sa tingin niya ay magiging boring ito. Nakikita namin si Vicious habang nakatanggap siya ng balita tungkol sa paggalaw mula sa hukbo ng Demon Emperor at nanawagan siya sa mga bayani na bumalik at iniisip kung lumakas na sila pagkatapos makaranas ng pagkawala. Nakahanap si Ma'am Ori at ang iba pa ng isang ganap na naiibang espasyo sa pamamagitan ng pinto at ang Witch of Tabo ay lumitaw sa harap nila na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Erika. Alam ni Ma'am Ori na pagkakataon na niyang ma-decipher ang kanyang scroll sa pag-aakalang makakapaghiganti na siya kay Vicious.